Oh, mga kababayan, no? Si Bato, pwedeng tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanya, no? Si Bato matapang sa public. Pero siya ay may political instinct. Malamang, ang pipiliin niya voluntary surrender o magpapa-aresto na lamang siya. Lalo na kasama naman niya si Digong sa ICC, di ba? Parang sama-sama sa dusa. Baka nga mag-party-party pa sila kasi malamang may mga susunod pa. Pero mga kababayan, tingnan natin, meron siyang tatlong options sa pwede niyang gawin. Kung sakaling mangyari talaga itong arrest warrant, no, mula sa ICC. Una, pwede siyang mag-surrender o magpa-aresto, no. Pwedeng kung halimbawa susunod siya sa tunay na batas, ipapakita niya na sumusunod siya, di ba? Walang masyadong abala, maayos po ang kanyang public image dahil tingnan natin, hindi siya nagdadrama, pwede siyang gusto talaga niyang makasama sa Digong sa dahig. At syempre, alam naman natin, ang pangalawang pwedeng gawin niya magtago sa Senado o sa pribado. Ang problema niyan, madedelay ang pag-aresto sa kanya. Baka nga magkaroon ng temporary restraining order o gumamit ng mga senatorial privilege. Pero limitado po ang privilege niya bilang senador, hindi katulad ng panahon ni Rodrigo Roa Duterte, no? Ang risko mas mahaba, mas komplikado, at pwede ring maging negatibo ang pagtingin sa kanya ng publiko na matagal naman ang negatibo sa kanya. Ang pangatlo, itong magtago talaga siya, no? Pumunta siya sa kung saan lupalop ng daigdig. Ang pwede ring mangyari dito, high risk move ito. Gusto niya marahil iwasan ang ICC, katulad ng ginawa ni Harry Roque, yung dating tagapagsalitang siging pakiaway ng mga DDS doon, nakapo niya DDS sa dahig. No, ang problema dito, mabigat ang risgo, no. Pwede siyang matag bilang fugitive at mahirap na pong ma-reverse ito. Kaya mga kababayan, yan ang pwede nating makita sa gagawin kay Bato de la Rosa.